Dahil dyan, partner, papunta tayo sa juvenile law ni Kiko, partner. Palakpakan mo muna, partner. 1,800 na. Magto-2,000 na yata Ayan, tayo. marami 1,900 na. Punta tayo, maganda rin pong usapin ito, magiging aware lahat ng mga magulang dito, partner, no? Oo. At saka yung juvenile law kasi ni Kiko, alam nyo na kung sino yung pinoprotektahan dyan. Kung gusto po natin, partner, basahin mo muna natin yung juvenile law Sige, mas ni maganda. Kiko bago natin basahin din yung ni Senator Ruben Padilla patungkol po dito, partner. Teka lang. Mas maganda yung partner Para meron tayong kaunting background sa mga nanonood sa atin, yung juvenile law. Ito po, partner, no? Ang juvenile law ay tumutukoy sa mga batas na may kinalaman sa mga minor de edad, no? Yan yung kay Kiko. Sige, partner, Ito talaga yung nakalagay, minor de edad o mga batang wala pang 18 anyos, partner. Lalo na kung sila ay nasasangkot sa krimen, nangangailangan pa ng proteksyon o may usaping legal. Ito, partner, sa Pilipinas, ang pangunahing batas nito ay ang Juvenile Justice and Welfare Act of 2006, partner, na inaamyendahan ng Republic Act number 10630. Ito po yung kay Senator Kiko Pangilinan, partner. So ano po ang provision na ito? Ito yung mga halaga sa provision. Ang 15 years old na pababa ay karaniwang hindi mananagot sa kasong kriminal. 15 years old pababa, ha? Hindi mananagot sa kasong kriminal. Sandali, partner, ha? So, ibig sabihin, 15 tsaka 14 ito, pasok dyan. Pasok. Okay, Pasok yung dalawa dito, partner. Sige, Sa 15 tuloy, years partner. old pababa, maliban sa ilang itinatakdang sitwasyon sa batas. Ito naman yung isa pang nakasulat sa provision. Ang mga mahigit 15, so more than 15, partner. Ngunit wala pang 18 years old ay maaaring hindi rin managot. Pasok pa rin sila. Kung napatunayang kumilos sila nang walang sapat na pag-uunawa sa kanilang ginagawa. Kung napatunayan. Oo, kung Huwag makakalimutan niya na. Ang tinutukoy ni partner Bisdak, yung sapat na pang-uunawa. Uunawa. Pero kanina, yung pinag-uusapan yung may natin... combo, baka makatulong yan. Yung kasing kanina, yung sinasabi ni partner BMR, pinagplanuhan, pinag-isipan. At Andi partner, sandali, ha? Ito yung napanood lang natin at nabasa Oo, natin. nabasa natin sa base dun media. base lang doon sa nilabas Okay, mo tuloy, kanina. partner. Pero partner, 15 more than 15 mga 15 pa lang mga yan. So Oo. hindi pa rin sakop, partner, dito sa provision B. Natawa nga ako, tinutukoy. partner, Oo. Kasi provision B, Oo. hindi sila papasok. Sa provision, isa mong sinasabi mo, yung A. ay hindi pa rin pasok. Hindi pa rin pasok. Wala so pa rin. talagang walang pananagutan, partner, no? Pero partner, Oo. may napano rin ako doon, sinasabi, kung mapapatunayan na hindi nila alam. Kaso nga ang edad doon sa provision sa B, Oo. kailangan 16 ka. Oo. 15 lang sila. Patay tayo dyan. Talagang walang pananagutan. Tingnan mo, ha. Sige, partner, tuloy Ito mo. batas to ni Kiko, ha. Kiko tuloy si Pangilinan. Tuloy mo, partner, 2,100 na pala, Palakpakan natin, partner. Ganda yan, tuloy Ito mo, pa, partner. sa C ng provision na ito, binibigyan din ng batas ang rehabilitasyon, paggabay, at reintegrasyon ng bata sa lipunan kaysa simpleng pagpaparusa. Sa madaling salita, ang juvenile law ni Senator Kiko Pangilinan ay isang hanay ng mga batas na naglalayong protektahan ang karapatan ng mga bata at tiyakin ang mga minor de edad na nagkakasala ay mabibigyan ng pagkakataong magbago daw, partner, at maituwid ang kanilang buhay kasabay ng pananagutan alinsunod sa batas, partner. Ito kasi yan, partner. Yung ginawa po ng dalawang bata sa Tacloban, heinous crime na po yan. Hindi po yan na ordinaryong krimen lang. Di ba? Ngayon, kaya nga matagal na po namin kahit nung nanunungkulan pa ako sa barangay, ay sinasabi ko na po ito. Walang pangil po ito pong juvenile justice na ginawa po ni Senator Pangilinan. Walang pangil-pangil po ito. Ngayon, mas maganda ngayon, partner, ito yung magandang pag-uusapan ngayon eh. Anong mangyayari ngayon doon sa dalawa na nasa Wala, kustudiya? partner, walang pananagutan dahil sa juvenile justice law ni Sa Kiko makatwid, Pangilinan. para naging protection pa
yung ginawang batas ni Senator Kiko Tama Pangilinan ka dyan. na parang James Bond ang dating, basta minor de edad, nakapatay ako, hindi ako makukulong. Parang, di ba, ang pangit naman yata ang gano'n na minor de edad, gamitin mo yan, pero teka, Kaya nga nabuisit si Tatay Digong dyan sa juvenile Oo. justice law ni Kiko Pangilinan. Partner Bimar? Alam mo, partner, doon sa mga nabasa mo, talagang paborable ito sa mga bata. Walang kaso yung 14-15 partner. Hindi ko lang maano, partner, ha. Baka kinupya ito ni Senador Kiko. Baka lang naman, ha, baka kinupya na ito sa ibang bansa. Ibang bansa. Oo, kasi sa atin dito, sa ating bansa, partner, tayong mga magulang, the more na disiplinado yung ating mga magulang, partner, the more na mas matino ang mga bata. At hindi basta-basta yan na ano sa bully-bully, partner. Alam nyo ba, partner, ito, wag na akong lumayo. Kapiraso lang naman to, partner. Alam nyo ba kung hindi ako na suwito, ang tawag sa amin kasi suwito, yung Na-edukar. na pigilan. Di naman. Nasuheto nung... Nasweto. yung suwito, yung sa waray kasi suwito, yung disiplina. Nasawata. Na-disiplina. Nasawata. Ayan, Disiplina, na-disiplina. disiplina. Oo. Alam mo kung hindi ako na-disiplina, siguro isang basagulero din ako. Ayan. Siguro nasa kulungan ka na. Maramang, partner. Malamang. Kasi yung mga... Kasi mukha pa lang. Minisira na eh. Oo. Singero na. Birador na eh. Birador na. partner kasi, mayroon akong kapitbahay na lumaki na nagbinata sa kulungan. Oo, partner. Mayroon akong sa amin sa Kumbaga sa Kabayo. community mo, partner. Yes, partner. Ayan, madadala mo. Kaya lang, salamat sa Diyos, mayroon akong isang tsuhin or mga magulang or mga kamag-anak na nagbigay sa akin ng payo, gabay. So, kailangan talaga rin na magulang, partner. Napakahalaga, partner. Kaya damor dito sa lahat ng mga ito, sabihin na natin, magsisihan tayo sa kay DepEd, kay ganito, kay ganon. Hindi. Ang pinaka ano natin dito, ang magulang talaga, partner. Ako naniniwala ako sa Although, partner, sandali although hindi naman natin sinasabing kasalanan ito ng magulang. Pero dapat ang isas dito sa pinakamabigat na may pananagutan at may dapat responsibilidad, ang magulang. Exactly. Kasi partner, ito ako, nabully rin ako eh. May mga tagalabas sa school na siga-siga eh. Papasok doon sa school, di ba? Mga outsider ang tawag ng araw niya. Kinukutohan ka pa. Oo. Nakutungan ka noon? Oo, Aminin mo na ako to. Oo, nakukutusan Ako tayo. rin, nun. nakukutusan din ako, partner. O yun, ako. Kaya lang, may pangganti ako. Si Travelers, parang siya yata nangungutos eh. Hindi, seryoso naman Bully ka, talaga. tol, bully. Hindi ako bully. Kaya lang hindi lang ako mabully. Ito, class 96 at 97, kilala nila ako. Kaya nga pumunta yung mga classmate ko doon. Sabi na classmate, ako lang yata ang hindi mo nabugbog sa mga ano. Hindi, totoo kasi ayoko huyo ng bubuli. Ayoko may nakikita ng bubuli. Talagang pag nakita ko ng bully ka, kakalain kita. Parang ikaw yung parang James Bond datingan mo, Robin Hood datingan mo. Hindi, ang ginagawa ko nun, partner, inaabangan ko sa labasan. Ikaw yung tagapagligtas sa mga binubuli. Ganon. Yung binubugbog mo yung bully. Kaya, Sabi bully ka, mas bully ako sa'yo. hindi, kaya nga yung teacher ko, kung sana buhay pa, sa Bonifacio, si Sir Pula, si Sir Red. Di ba? Sakit nun, partner. Nakwelyon ako, napagsuntukan sa loob. Binubuli ko yun, sinapak ko eh. Sige, partner, Ito na. Tuloy natin Alam nyo, itong kapansin-pansin itong ginawang batas ni Senator Kiko, malamang nga talaga hango ito sa banyaga or sa imported kasi sila kasi may mga kaya eh. Samantalang tayo ng mga laki sa mga mahihirap na komunidad or pamilya, karamihan sa atin mga partner, na-disiplina tayo ng maayos. Hindi ko naman sinasabing minumunopolize ko ang disiplina sa mga mahihirap lang na pamilya. Hindi naman. I mean, more on kami kasi nga, wala na nga kaming ipagmamalaki, tapos wala pa kaming disiplina. Di ba? Wala na nga kaming kayamanan, tapos mga bastos pa mga ugali namin. Di wala na kami talagang kakwenta-kwentang tao. Correct. Pero hindi ganoon, partner, no? Itong nangyayari dito ngayon, pinahanap ko, partner, yung sinasabi mo kanina, dun, habang binabasa mo yan, mukhang wala talagang walang pangontra. pananagutan. Oo, As in, zero. So dapat nito sana, Senator Kiko, binigyan mo rin ng ng counter doon. Parang may safety net ba na hindi abusuhin ba? Correct. Yun, tama, partner. May provision sa batas na hindi pwedeng abusuhin ito ba? Paiwas abuso. Kaso walang provision na ganun. Yun yung ang batas niya, pabor lahat sa mga gawa ng krimen sa bata. Yes, partner. Criminal. Yun yung hinahanap ko sa iyo kanina nang pinapakinggan kita ng binabasa. Ang hinahanap ko na sana
mayroon din precautions doon na, Correct. Ops, huwag kang lalagpas. Kasi pag inabuso mo ito rin ang Makukulong ka rin. Partner, meron na. Meron na. Ano? Meron na. Nasa- Basahin mo, partner. Ayan, yung magandang gusto debate. ni Senator Robin Yan ang Padilla, gusto ko, partner. Sige, yan. partner, basahin May natin, pangil. partner. Ito. Basahin mo, partner. Ito yung pinakamaganda, partner, kasi nga matagal na po itong pinanawagan ni Senator Robin Padilla. At marami pong kumontra dito, partner. Sandali, partner, kasi sinasabi ni partner Dan, mayroon na. Pero yung sinasabi natin kasi kanina kay Kiko. Hindi, ang ibig sabihin, meron ng kumontra. May kukontra. Ayan. Hindi ko sabi may batas, ha? Oo. Malinawin natin. May aamindahan. Oo. Para Kaya baka sabi ko meron mamaya na. maiwan Baka doon. sabihin, meron na talaga. Oo, mayroon na, Wala. pero... May kumontra. May kumontra. Meron At na. tayo, kasama tayo sa kumontra. Sige, Kumontra partner. tayo Sige, partner, dito tuloy natin. sa juvenile justice law ni Senator Kiko Pangilinan, na ito naman ngayon ay isinusulong ni Senator Robin Robin Padilla. Padilla. Oo. Okay, Partner, basahin natin. partner, hindi lang tayo kumukontra, kundi linalagay natin sa mas maayos. Correct. Oh. Sige, partner, tuloy. Ito, Senator Robin Padilla muling nanawagan na ibaba ang edad ng criminal liability kasunod ng pamamaril sa Tacloban School. Muling nakiusap si Senator Robin Padilla sa kanyang mga kapwa mambabatas na amyendahan ang Juvenile Justice and Welfare Act upang ibaba sa 10 taong gulang ang age of criminal liability sa bansa. Ang panawagan ay ginawa ng senador kasunod ng insidente ng pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City nitong Lunes, kung saan 3 estudyante ang nasawi at 11 ang sugatan. Kinilala ang mga suspek na mga estudyanteng may edad na 14 at 15 taong gulang na ayon sa batas ay ligtas sa kriminal na pananagutan. Ayon kay Padilla, panahon na para seryosuhin ang usapin at kung maaari ay talakayin ito sa isang special session. Dahil nagagawa na rin sa bansa ang mga pambabaril sa loob ng paaralan na madalas mangyayari sa Amerika. Giit pa niya, marami ng bansa ang nagbaba ng edad para sa pananagutan sa batas, kaya marapat lamang na kopyahin din ito ng Pilipinas bilang isang best practice. Sa ngayon, nakatagdang isailalim sa angkop na intervention ng Social Welfare Office ang 14 na taong gulang na suspek, habang isailalim naman sa ebaluasyon ang 15 taong gulang na suspek para matukoy kung mayroon itong discernment ng magawa ang krimen. Mga kapartner, ano masasabi ninyo? From 15, magiging 10 na. Ako pabor ako diyan. Unang-una may nababalitaan tayo na minor de edad ng gagahasa na rin. So, 'di ba? Nakita mo 10 taon 'yun ang gahasa. So dapat talaga ibaba na. Correct. Okay, ngayon, kailangan magiging problema natin dito yung pride. Yung pride, yung ego nung gumawa ng juvenile justice Justice law. law. Siyempre, matatamaan, masasagi yun. Si Kiko. Oh, di ba? Alam naman natin, Tsaka suportado to ng mga makakaliwa. oo. Ngayon, ang tanong dito, hahayaan na lang ba ni Kiko to? Hindi niya kokontrahin niya ba itong panukala ni Senator Robin Padilla? Na ito ho ay hindi na pangkaraniwang krimen ang nagagawa nito. Pero kung ako ho, papayag ako. Correct. Pero ilalagay ho natin, those who are, what you call this, ay heinous crime. Okay, heinous crime. Pwede rin yung mga minor crime, pero nakadepende po sa provision na ilalagay. O partner, makiusap tayo sa production natin na yung mga comment na magaganda sa comment section, paki-plus para mabasa po natin dahil ang mga magulang natin, napakaganda po ang isyong ito. At shoutout kay Ismi at Cherry Tusaki. At maraming salamat sa pakulay kay Chino Mira Bueno, Berada Aguila, Vimar, mabuhay kayo. Yawards Kangagba. Cheers from Aman Polo, Palawan. Magandang hapon po sa inyo. Thank you so much sa pakulay. Ganun na dyan, ha? Partner BMR. Ayan, partner, no? Ako, siguro, hindi pa naman siguro lahat ito, andito na lahat sa sinasabi ni Senator Ruben. Pag halimbawa, no, una sa lahat, mga kapartner, mga kabirada, pabor ako na panahon na ito para amyendahan. Hindi naman siguro alisin, amyendahan lang. Kasi nga, may mga lumalakad ang panahon partner Lumalakad ang panahon at lalo na ngayon, pataas na yung krimen na nasasangkot ang mga kabataan. Katunayan, partner, yung sinabi mo, partner, sa Cavite, napanood ko kanina. Ay, grabe. Oo, sa Cavite.
At yun naman partner, babae naman ang involved doon. Oo. Di ba? Aside from dito, ito lang kasi parang nag-trending partner eh. Itong sa Tacloban, pero yung sa Cavite, hindi. Hindi no? napansin eh. O, hindi napansin, bakit kaya? So partner, aside from sa Tacloban at sa Cavite partner, parang mayroon din ako napanood sa Batangas naman. Meron Diba? din, tama ka ba? dyan. O, tama yan. ka dyan. O. So, ibig sabihin, partner, dumarami na at parami na ng parami itong mga ganitong pangyayari. At ngayon, wala pa tayong ginagawang aksyon para paano ito sugpuin o sawatain. Nakakalungkot, lalo na kung buhay pa si Bayaning Jose Rizal, lagi niyang sinasabi, ang mga kabataan ay ang pag-asa ng bayan. Paano maging papag-asa ang mga kabataan ng bayan kung ganyan na bata pa lang kriminal na? Yun yung masakit dito na katotohanan na kinakailangan sama-sama nating harapin. At bilang isang mamamayan at bilang isang senador, katulad ni Senator Robin Padilla, ito yung kanyang ginagawa para magkaroon ng partner? Prevention? Prevention, Oo, tama. precautionary actions, no? Itong kanyang gagawing pag-aminda ng batas ni Senator Kiko Pangilinan, sana suportahan ninyo ito. Hindi naman para dahil gusto lang natin manggipit partner, lang ng mga kabataan magkulong nang walang kapararakan, hindi ganon, no? Hindi ganon. Ang sa atin dito, makita natin kung ano talaga ang mas magandang resulta. Kasi hindi naman po pwede partner na pabayaan na lang natin na ganito ang ating mga komunidad, lalo ng mga paaralan. Gustuhin nyo ba ito na tuloy-tuloy na lang na may ganito? Anytime papasok ang inyong mga anak, mayroong takot sa inyong mga puso, sa inyong mga kaluuban. Paano yung anak ko doon pag pumasok sa school? Safe kaya? Mababantayan kayo ng teacher? Mayroon kaya silang security guard? Mayroon kayang guidance counselor na nagpapaalala doon sa mga nambubuli? Or sumisita man lang? Nagmamalasakit man lang sa anak ko? Itong mga ito dapat maging ito. Kaya partner, kailangan holistic approach na ito Partner, eh. breaking news muna tayo, Sige, partner. partner. At maraming salamat po sa Pakulay Ismi. Ayos, Ismi. Sa inyong tatlo, Bisdak, salamat. Maraming salamat. Palakpakan natin si Smith. Ito, breaking news. Si Charity Saki pala partner nandyan, oh. Nandito rin, partner. Ito, breaking news. Update po muna tayo. Galing to sa Bumbo Radio Davao, partner. Sige, partner. Ano meron Ayan, dyan? Umabot na po sa 4 yung nasawi, no? Saan? Sa nangyayaring pamamaril. 3 lang, partner, nadagdagan po ng isa, no? May critical pala. Ito po, partner, the death toll has risen to 4 while 22 were also injured. 22 na yung injured, partner, in the shooting yesterday, June 22, 2026 sa San Jose National High School sa Tacloban. Ayan, pumanaw po yung isang babae, partner, 14 years old. Nadagdagan na po yung bilang ng nasawi, partner, sa naturang insidente. Tuloy ni partner. Partner, ilan bang namatay doon sa Lindol? Yan ang hindi ko Hindi updated pa- ako. Parang mas marami pa yata ito. Hindi, marami sa Lindol. Marami sa Lindol? Father, teka lang, may Sige. lilinawan ako Mm. Ibig sabihin, talagang bukod sa planado, ito mga partner ilan ka mo yung nasugatan? 22 na, partner, Ilan yung ang injury, napatay? partner eh. Ilan namatay? Apat na. Apat na. Kanina pag- 3 lang. Pag pinagsama-sama mo sila, ilan lahat? 22, 26. Mga ganun na. Ibig sabihin, nakapag-chismag pa yung bata? Tsaka, partner, nasagap ko na balita, merong na-recover ang kapulisan na 40 basyo ng bala, partner. Yun nga tinatanong ko kung ordinary... Nakapag-reload. Hindi, nakapag-chinsmag pa nga siya, tama ka. Oo. Nakapag-chinsmag siya kasi alam mo yung mga bata na nakakuha ka lang ng baril, ipinutok mo lang yan, Talagang- pag wala ng bala yan, hindi mo na alam. Titigil ka na. O, titigil ka na. Hindi ka na marunong mag-reload. Hindi mo na alam pindutin yung paano mag-chinsmag ka. Tapos ipasok mo, kasama ulit, di ba? Hindi, medyo medyo nangilabot ako ng konti. Kaya Mahusay nga. yung bata. Talagang Mahusay. may alam sa baril. O di ba kaya talaga, partner, magkaibigan yung mga yan kasi yung isa, yung tita niya, di ba, yung police, no, yung may 9mm. Siguro lagi silang nagpa-firing, sinasama siguro ng police. Baka nga lang kasi hindi ka naman matutong bumaril pag hindi ka nag-firing, partner. Correct. Tama. Sa firing range. Baka sinama at pareho sila, may alam talaga sa baril, partner. Correct. Grabe, no? Kasi 40 basyo. Kaya sabi ko, nakapag-change magazine pa siya. Ibig sabihin, may dala siyang magazine, hindi lang yung baril yung natitakas niya. Talagang nakakatakot doon, partner, no, kung yung
40 basyo na yun, partner, kung tumama lahat, partner. Sa mga partner. Hindi lang 20 sa isang... May isa pa nga partner eh. Sa gitna ng ganitong karahasan, alam mo partner, ang mga Pilipino may sumisilang na isang kabayanihan. Kaya lang, katulad nasawi rin siya. Katulad nga ng mga naunang mga bayani. Yung yung bata na inilak niya yung, yung pinto. Habang partner, pinuputukan sila, ang mga kasama niya, mga classmate niya, isinara niya yung pinto at siya yung humarang doon. Siya namatay sa partner. Siya naman ang namatay. 15 years old ba yun, partner? Oo, partner. Kaya alam mo, minsan sa mga trahedya, mayroon mang karahasan pero may sumisilang talaga na kabayanihan. Kaya alam mo partner, isa pa rin tong magandang magandang ugali ng mga Pilipino na mayroon tayong instinct ng kabutihan, partner. So, ito tuloy natin ang komentaryo ko dito. Partner, pasalamatan muna natin yung Pakulay. Maraming salamat at Cherry Tusaki sa Pakulay. Ay, grabe. Ituloy, partner. Cherry, pasalamatan mo rin viewers natin, 2,900 na partner. Oy, maraming salamat sa inyo. Interesting po yung usapin natin, partner, dahil siguro napapanahon na yung amyenda dito, partner. Panawagan ni Senator Robin Padilla, partner. Correct, partner. At dyan ko na ngayon idudugtong yung amyenda. Kamukha dyan sa in-update mo na yan na umabot pala ng ganyang karami, nakapag-reload pa sila, nakapag-remag pa sila, ibig sabihin, nagkarga muli sila. So, maaari na talaga itong gamitin siguro sa investigasyon kung magkakaroon na nga ng panibagong investigasyon ang Senado or kung ano man ang mga ahensya na haharap dito para mag-imbestiga, pwede ito magamit ni Senator Robin Padilla para dito sa kanyang gagawing batas na amyenda partner, sa Juvenile Justice Law ni Kiko. Partner, kasi kapansin-pansin yung binasa mo kanina yung mga provisions, doon sa batas ligtas ni Kiko, ligtas. Mayroon naman siya, partner, kung mapapatunayan. Kaso nga, yung mapapatunayan, dapat yung edad niya 16. 16. Hindi naman siya, di naman 16, 15, 14 naman. So, hindi siya sakop sa provision na yun. Yun ang problema. Talagang walang kaso, partner. Oo, yun ang problema natin ngayon. So, siguro... DSWD lang. Oo, so siguro, dito na talaga papasok ang kahalagahan ng panukala ni Senator Ruben, partner. Para siguro, instead na doon lang sa 16 to 17, dito naman sa 12 to 15. Pwede. Di ba, partner? Pwede, partner. 12 and above na. Oo, 12 to 17 na. Doon niya na ngayon ipasok yan. Kasi pagka doon pumasok yan, partner, hindi natin siya kinukundina. Again, linalagyan lagi natin ng benefit of the doubt or pasakali pa, hindi pa natin sila kinukonklud na totoo nga ito, na tama nga ito. Ano ho? Ito'y base lang sa mga nagsagap natin mga impormasyon at mga facts, di ba? Ngayon, partner, ito yon. Ito yung mahalagang tanong natin dito. Kung ang isang 10 taon o 12 years old na bata ay sadyang gumawa ng isang karumal-dumal na krimen, partner, at alam niya ito, partner, ha? Alam niya ito. Baga, hindi siya inosente sa krimen partner, na ginawa alam niya niya. ito. Ito yung tanong, partner. Dapat ba siyang managot bilang isang, tapusin mo, partner, ha? Bilang isang kriminal o mas nararapat bang palakasin ang rehabilitasyon? Partner, yung tanong niya, partner, patanong yung tanong niya. Dalawa yung tanong niya. Tama, partner. Panagutin o marehab. Rehab. Okay. Alam nyo, siguro dapat magtuon tayo ng pansin, bakit kinakailangan natin tong batas na ito? Alam nyo, para sa akin, ha? Hindi, magandang punto mo na yan. Sige, tuloy mo. Bakit kailangan natin tong batas na to? Tapos i-orient ito, isama sa pag-orientation sa mga eskwelahan. Gawing subject, partner. Okay, bakit? Kasi parang wala pinagkaiba to sa 10 utos ng Diyos. Correct. Pag alam mong thou shall not kill, thou shall not kill. Alam mo kasi bawal to eh. Tatakot ako. Sabi ng Diyos eh. Thou shall not steal, thou shall not steal. Hindi ako magnanakaw. Di ba? Ngayon, dito, pag nalaman ng minor de edad na, ay makukulong pala ako, matagal, sayang ang buhay ko. Correct. Imbis na gagawin ko yon, hindi ko na magagawa. Pero kinakailangan ng orientation. In fact, yun nga daw ginagawa ngayon ng mga Department of Education, partner, hindi sa kabataan to. Yung tinuturo yung tamang paggamit ng pakipagtalik, di ba? Tinuturo na rin niya sa sex education. Para hindi mabuntis, makaiwas sa sakit, ganyan-ganyan. Ito naman para maiwas makagawa ng krimen. Correct! Partner, sir, pasalamatan muna natin si Aloyda Clamor. Maraming salamat sa Pakulay. Ang sabi niya, former President Rodrigo Duterte says before, juvenile justice law is a problem. Partner? Yes, exactly. Partner, ang sagot nga ni Esme dito, both daw.
Buhat daw para sa kanya, no? Yun ang sagot niya sa tanong natin. May nabanggit kanina si partner Dan doon sa Bible na kasi yun eh, yung tungkol doon sa batas ng Ten Commandments. Ten Commandments na thou shall Partner, not may thou shalt pakulay. not kill. Arigato, di ko kilang pangalan. sige. Maraming salamat sa pakulay pang mineral water po. God bless po. Thank you so much Oy, po sa thank inyo. you. Inom na tayo mineral water. Oy, mineral water. Tama. Galilee, Galilee. Galilee, partner. Galilee. Partner, pwede bang para hindi rin tayo magiging bias dito? Baka sabihin ni Kiko, Sige. puro lang kayo pabor sa gustong amyendahan ni Senator Robin Padilla. Naglabas po siya ng statement. Sige, partner. Yung author ng Juvenile Justice Law Ilabas mo na muna si yung partner. Kiko Pangilinan. Sige. Maganda siguro kumintuhan rin natin ito at malaman rin po ito ng taong bayan. Ito po, galing po mismo sa kanya sa FB page ni Senator Kiko Pangilinan. Ang sabi niya, taos puso akong nakikiramay sa mga naiiwan ng mga nasawi. Mariin kong kinundina ang pamamaril na nangyayari sa loob ng paaralan. Walang lugar ang karahasan sa ating lipunan, lalong-lalo na sa mga lugar na dapat ay ligtas para sa mga bata. Nananawagan ako ng mabilis, ganap at tamang pagpapatupad ng Juvenile Justice Law. Dito pa lang, partner, gusto niya pawalang sala na yun, partner, di ba? Yung mga batang iyon, kasi gusto niya ipatupad ang Juvenile Justice Law. Hindi pwedeng pakawalan ang mga suspek kahit minor de edad. Dapat dumaan sila sa prosesong itinakda ng batas. Parang ang labo ng sinasabi niya, no? Sa ilalim din ng batas, may pananagutan ang mga magulang ng mga suspek kung naging pabaya. So magulang, may pananagutan. Tinatakda rin ang batas na kailangan bigyan ng DSWD. Yun ang parusa niya sa DSWD. Ng karapatang suporta ang mga biktima at kanilang mga pamilya hanggang makamit nila ang katarungan. Sa mga biktima, DSWD. Pero sa statement niya, partner, walang pananagutan. Yung gumawa ng krimen. Sorry partner. Wait lang, partner. Paano ka nakapag-come up, partner Bisdak, na walang pananagutan doon sa kanyang statement? Sige nga. Pakibasa mo ulit. Kasi partner, ang sabi niya agarang ipapatupad ng Juvenile Justice Law. Oo. Tapos? Pag ipatupad mo to, partner, Sige, partner, tuloy mo. Juvenile Justice Law, hindi pwedeng pakawalan ang suspek kahit minor de edad. Sige, partner, tuloy mo. Dapat dumaan sila sa prosesong itinakda ng batas. Okay. Anong proseso? Ano yung batas? Anong proseso? tinakda ng batas? Sige, basa mo. Wala silang pananagutan. Yun nga. Yun. Tama ka dyan, partner. Tapos paano mo sabi niya, agarang ipapatupad ang Juvenile Justice Law. Ang sabi sa Juvenile Justice Law niya, na walang pananagutan yung 15 at 14 sa krimen. Sa makatuwid, inutil itong batas niya. Walang kwenta to si Kiko. Kaya nga sabi Double namin, standard, partner. Hindi. Ako ha. Yung tama yung pinupunto mo, nagigets ko na. Kinakailangan, para tayong pinaikot-ikot. Kasi sabi, pinaikot-ikot na tayo, di dapat ba? daw managot ang minor de edad. Pero yung Juvenile Justice Law niya, Tama ka dyan, partner Dan, tsaka partner. labo, no? Alam mo yun, ang tama doon, Oo. mapagkunwari. Yun. Correct. Para, mema. Oo, Mema, binobola-bola tayo. Tapos kunyari, batas ito. Parang concern siya sa mga biktima. Correct. Oo. Pero, ang bagsak, Ang bagsak, yung gumawa ng krimen sa mga biktima, pabor pa rin. Malaya pa rin. malaya pa rin. Yun. Kasi, base doon sa binasa mo kanina, yung kanyang batas, 15 years old below, Walang pananagutan. walang pananagutan. Pero dyan, partner, sinabi niya dyan, kailangan Managot daw ang minor de edad. Minor de edad. Paano nga mananagot yung minor de edad? Doon dapat pasok doon sa kanyang batas na ano yon, pag 16 ka na to 17, Hindi yan yata alam yung batas niya, partner. Hindi niya alam. Hindi, paalala natin sa kanya yung batas niya. Siya mismo gumawa nito eh. Oo. Papanagutin mo, tapos yung standard na ginawa mong batas na yan, hindi mananagot yung minor de edad, parang naglolokohan lang ho tayo. Wala na, labo-labo na to. Labo-labo. Ay, nako. Partner Bimar. alam nyo, parang itong batas na ginawa ni Senador Kiko Pangilinan, napapanahon na siguro talaga na ibangga na ito sa gustong probation na Senator Rubin, partner. Correct. Pero ako may kunti lang akong partner na medyo mas nababataan talaga ako sa 10 taon. Siguro sa 12, medyo okay na ako, partner.
Sa 10 taon talaga medyo naano ako 10 taon eh. De partner kasi ngayon ang 10 years old partner, iba na yung isip nila partner. Matured masyado. Matured na yung ngayon partner. Yung 10 years old na Oo. sinasabi mo na iba, yung kapanahunan pa natin, yung hindi pa, wala pang digital age, partner. Iba na ngayon partner. Alam mo yung 10 taon partner? Oo. Makakagawa ng bata na yan partner. Tuli na yan partner. Dahil dyan, maraming salamat sa pakulay, Buljak Sniper, Team Bantag. Maraming salamat sa inyo. Thank you so Mali much. ka dyan, partner. Ah. 14 ako noon. Noon, iba noon sa ngayon. Kasi dapat tayo mag-upgrade na tayo partner. Parang cellphone lang yan partner eh. Nung cellphone mo noon na di antenna, yung walkie-talkie partner, akala mo okay pa ngayon, hindi na. iPhone 17 na ngayon. Pinabuto kasi ni Father DMR, alam mo yung lata, nanilagyan ng letting na gano'n, nung tali. Tapos may tali. Tapos ihahap na lagi mo, hello. Gagawa ganun ka. Pero Oo. sa akin kasi partner, meron kasi ding mga insidente. May reason si Senator Robin Padilla na 10 years old partner. Na meron kasing gumagawa na krimen 10 years old. Okay. Partner, ito partner. Sige. Alam nyo bago yung juvenile justice law ni Kiko, ilang taon ang dapat managot? Talagang 10. Oo. Bago na amyendahan din ni Okay. bago Partner. nagkaroon ng batas nito. 9 years old partner. Sinabi yan ni former President Duterte partner. Partner, may sabihin ako sa inyo, nung wala pa yung juvenile law na yan, Mhm. ito, wala pa cellphone noon Sino ang pinakabatang kriminal na pagkakaalam ninyo? Sino partner? Sikat na sikat si Marshall Ama. Alias Baby Ama. Pinakabata na bitay nga yan, di ba? Ilang taon yun partner? O, kaya 15 anyos siya no, na pasok sa kulungan niya. Pero siya pinakabata, baby face nga, di ba? Ibig sabihin, nung wala pa to, may nangyayari ng ganong krimen Correct. sa mga kabataan. Siguro gandahan ni Senator Robin Padilla yung provision. So, wag na isama sa pinaka-kriminal. Yung mga Gumawa ng special mga na selda. matatanda na talaga ba na na mga kriminal ba na kasi ma-influensyan, what for example 10 years old nakagawa ng krimen, so ipapakulong natin, magkaroon ng special na kulungan para sa kanila. At wag naman to isali itong mga gumagawa ng heinous crime doon sa mga bata rin naman na gumagawa ng krimen na mas mababa. Ako Mayroong gray level. Oh, may level Partner, partner. ako may suggestion ako dyan. Siguro kung halimbawa ang gumawa ng krimen ay 12 anyos. Di ba? May tama ka, may special na kulungan sila. Pero kung ang sentensya niya is 40 years, eto, may na sentensya na 40 years. So bibilang ka ngayon ng hanggang 21, Ilipat ka na doon sa ibabalik na kita, dadala kita kay Bilibid. Bucor. Bucor na. Yun, Bucor na. Doon ka muna tapusin yung sentensya mo. Wag na Correct. dyan. Oo. You have May age limit dyan. Yun, ganun. May age limit. Sana ganun ang gawin nila. Oo, magkaroon si Senator Robin tapos siguro kailangan din doon ng DSWD. Siyempre, samahan mo din ng religious activities. Kung gusto nila, i-hire nila yung KOGC, mag-preach doon, mga pastor sa KOGC. No, para lang anong tawag yung magkaroon ng reflection, no? Mabigyan ng spiritually spiritual, relief. pag-asa kasi Senator Robin Padilla nakulong din naman yan eh. Tingnan mo, na-convert to Muslim si Senator Robin Padilla, di ba? Pwede ba akong pumasok dyan, partner? Yeah. Sige, partner. Alam mo si Senator Robin Padilla, Muslim na ngayon, di ba? Pero alam mo, mas marunong pa siya sa Biblia eh. Correct. Kaysa dito sa mga pare. Lalo na kay Father Plabe? Oo, lalo kay Agay! Alam mo ba, partner, kasi kanina may nabanggit si partner Dan tungkol sa Biblia. Sabi niya, di ba sa Ten Commandments, bawal pumatay? Thou shall not kill. Oo. Alam mo ba, nung nagkaroon ng provision or amendments, nasa bagong tipan, kasi lumang tipan yon, Old Testament, tapos dumating ang New Testament. Alam niyo ba kung ano nakasulat sa New Testament? Ano? Nakasulat doon, ang tumingin ng may masamang mata, Bulak. Dukutin ang Hindi. mata. ang tumingin ka ng may masamang mata sa kapwa, Pagnanasa. pumapatay ka. Yun. Pagpatay na yon para sa ano. So ito, Mas mabagsik pa yung kumbaga, pag-amyenda. oo, hindi tinanggal yung bawal pag pumatay, pero inaminda mas pinabigat pa. Kasi doon sa una, sa Old Testament, Actual eh. pag actual pumatay ka, may kasalanan kang pumatay. Pero sa New Testament na, tiningnan mo pa lang ng masama at mayroon kang tanim na galit sa iyong puso,
Krimen ka pagpatay na yun. Hindi, Krimen na yun. Partner, ganito yan. Let me correct yung words, no. Sa lumang tipan, sa Old Testament ho, ang sabi niya, huwag kang mangangalunya. Ayan, di ba? Hindi, partner, iba yun. Hindi, ipapakita ko sa'yo. Hindi. Sa bagong tipan, makita mo lang at may pagnanasa, pangangalunya na yun. Yun ang sa New Testament, Oh, yun din yung baka sabihin mamali tayo sa doktrina sa Biblia. Kasi kaya kabisado ko yan. Alam naman nila, galing ako seminaryo. Partner, update po muna tayo, Okay. partner, sa nangyayaring pamamaril. Ito Okay. po ay source natin galing po sa RTVM, sa PNP, partner. Aha. Si alias Rod, partner, yun yung may hawak ng 38 caliber, partner. Aha. Mayroong 5 live bullets and empty shell. At still inside the cylinder of the dun sa pinaka na partner sa loob. Oo. Oo, meron pang natira dun 5. So nakapag-reload pa siya, partner. Nakapag-reload pa siya. So nakapaglagay pa talaga siya kasi may 5 pang natitira. Magaling, mahusay. Alam niya Ang mahusay. may-ari po ng naturang caliber 38 na arms core Detalyado na. ay ito galing po mismo sa PNP ito ay owned by a security agency operating in Cebu City. Si CSD, security guard. Chief security guard? Already investigating yung chief security guard. Tapos dito naman kay alias Nash, ito yung 9mm Glock 17. Ito Glock? yung service firearm to, partner. PNP yata yan Oo, sa PNP. Glock yan Ito with inserted magazine containing 3 live bullets. So meron pa rin 3 bullets sa na-insert pan magazine, may natira. Aha. So ngayon, may-ari? sino may-ari? Ito po ay PNP firearms issued Nako. to a police woman. PSSD assigned at Pro 8. So doon din na-assign sa lugar nila, partner. Partner, yung gamit na barrel firearms Glock Oh, Glock, walang safety ang Glock, partner, Walang Ganun? safety yan. Walang safety Walang lang. safety ang Glock. Basta Glock, partner, walang safety. Under restrictive custody na po yung yung firearms. Grabe, partner. no? Sipin mo, partner, mahusay yung bata. Alam niyang gamitin yung Glock. Alam mo yung Glock, parang plastic lang yan Ganon. At walang safe. 9mm, no? Hindi ka mukha nung partner, hindi ka mukha nung yung mga Amscore o kaya 'di ba, may mga sa gilid yung sinasafety ganon. Ito Oo, wala. yung maliit sa gilid, Oo, ginaganon. tapos mabilis magaan lang 'yan at kaya ng batang gamitin 'yan. Kaya sabi ko, at ang tanong dito, na may kapabayaan dito rin yung polis. Paano na yung baril niya kakalat-kalat lang diyan? Ang problema yan, partner, kung lalabas sa investigasyon na binigay talaga yung baril, no? Oh, kasi Nasali nga sa tayo post ko, dyan. ninakaw ng bata Ninakaw ng bata yung baril pero bilang pulis ka, may responsibilidad ka. Alam mo na dapat yung baril mo nakalagay sa isang safety na lugar na lalong-lalo na may mga bata ka nakapaligid dyan na hindi dapat nakikita at nakakalkal ng mga bata, partner. Partner, meron tayong 2 minuto pala na natitira, partner. Dami pang nanonood. Basa tayo ng comment, partner, sa comment section, partner. Sige. Partner Dan. Sige, at basa tayo ng komento. Sabi dito ni Mohamed Morelos, yan kailangan din yan sa mga kabataan na magkaroon ng religious teachers na gamit ang Biblia. Wala akong kontra diyan. Ayan. Wala pa. Meron tayo noon, partner. Ngayon, Religion, wala, no? religion. Meron. Noon pa meron yan. Sabi ni TC Robihes, anong ginagawa ng human rights ngayon sa mga pangyayari? Tahimik, partner. Kagaya mga pare, mga Madrid Cacao, Padre Damason, tahimik. Tama ka dyan, partner. Sinisigundahan pa nga yan ni Umputit Sabi niya rito, human rights, lumabas kayo, kakamping. Di ba ang ingay ng kakamping at mga Correct. human rights? Pagdating sa mga MPA, pagdating sa mga rallyista na mga nanggugulo, di ba? At mga yung tungkol sa droga, illegal drugs. Sa EJK. Sa EJK, ganyan, Wala nga ingay. Duterte ron. Lagay mo yung Duterte dyan, lagay mo sa Davao yan. Mag-iingay yan. Kung Davao nangyari yan, partner, sa Davao, mag-iingay yan. Pinabayaan ng Duterte, gagadyan yung mga yan. Sabi ni Rodriguez Rubinos, level up na din ang mga criminals. Dapat i-upgrade din ang kulungan at dapat high-tech din ang gamit para di basta-basta sila makakatakas. Yun. Tama. Partner, meron pang 1 minuto, partner. Yun,
ito, sino? Kamuti mo to, Comment. palalag pa. Human rights sa ICC at kakamping, lumabas na kayo. Oo. Pater, tahimik na tahimik ngayon itong mga taga-human rights, ano? Yung mga, napasin mo? Oo, yung mga advocacy. Ngayon, wala, tahimik na tahimik sila. Dahil dyan, partner Bimar. Sandali partner, ito magandang comment ni Isme. Oh, Paano naman yung mga rights ng mga batang matuwid? yun. Ang ganda, di ba? Allergic yan si Kunti pag matuwid na rights.